Diyos amang makapangyarihan sa lahat at ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa umaga pong ito mga kababayan, sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. Patuloy po kami nag-anyaya sa inyo sa loob ng 45 minuto ng mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos na ipaglilingkod ng ating kapatid na Soriano. Sa umagang ito, kapatid na Bong, kasama pa rin natin ang ating kasama. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Kapatid Jerry, at magandang umaga po sa aming mga taga-subaybay ng programang ito, Start Your Day, The Christian Way, sa panguna po ng aming mga aral na si kapatid na Eli Soriano. Nawa po, sumubaybay po tayo hanggang mamaya po, Kapatid Jerry. Salamat po sa Diyos. Kapatid na Bong, salamat sa Diyos mga kababayan na binigyan na naman tayo ng isang panibagong araw sa ating mga buhay. Iniingatan niya tayo sa buong magdamag ng ating pagpapahinga. Bagay na wala naman po tayong maigaganti sa Kanya, kundi pasalamatan natin siya. At ang totoo sa Biblia, nakasulat yun doon sa Kapitulo 5, ang versikulo 18 ng unang Tesalonica, mga kababayan, na sabi, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ang mga Kristiyano pala, kapatid na Bong, lahat ng mga bagay dapat ipagpapasalamat niya sa Diyos. Opo. Kaya pati yung araw na ito, buhay pa tayo. Salamat po sa Diyos. At higit sa lahat, meron tayong pagkakataon na mag-aral ng mga salita ng Diyos, kapatid na Bong. Kaya nga, may mga tao naman, bakit pa naman ikaw magpapasalamat? Ako naman sa buhay na ito, lahat ng ng paraan na ginawa ko, kung meron ikang Diyos na dapat pagpasalamatan, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Bakit ako pa rin ay mahirap? Bakit ako pa rin lahat naman ng paraan ginagawa ko? Tandaan po natin, basahin din natin yung ating sarili po. Baka mamaya, ang hinahanap lamang po natin, yung kaginhawahan sa buhay na ito. At hindi natin tinitingnan, ano naman yung lakad natin sa buhay na ito. Dahil may binabanggit sa isang talata naman ng Hagay, sa 1:6, ay meron po tayong ganitong mababasa. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Bakit? 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Baka naman mamaya, dahil sa mali mong paggawa, na ang iniisip mo lang sa buhay na ito, kumbaga'y nagsusubi ka sa isang lalagyan na may butas, na walang dahilan at wala kang intensyon. Kumbaga sa buhay na ito, ang intention mo lang magpasasa sa buhay na ito, maging maginhawa ka rito, maging konbinyente ka rito, at wala sa puso mo yung pagkakilala sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos, baka kaya isa sa dahil yan kung bakit nagkakaganito ang buhay mo. Dapat gunitain mo, hindakad mo. Siya sa atin. Siya sa atin mo kung ikaw ba'y merong pagpapasalamat sa Diyos. Ikaw ba'y marunong magpasalamat. Ikaw ba'y marunong sumunod sa batas at palatuntunan ng Diyos. Gunitain mo, alamin mo. Yan, kapatid na Bong, ang isa sa dapat maintindihan ng ating mga kapwa-tao. No? Dahil minsan sinisisi ang Diyos, no? Opo. Sa kalagayan nila. Pero kung pag-aaralan mo, kapatid na Bong, sabi nga ni kapatid na Eli, ang Diyos ang gumagawa sa atin. Opo. Siya ang nakakaalam kung anong ikabubuti mo. Para kayang gumagawa ng makina. Pagka ang makina diesel, diesel ang kailangan dyan. Opo. Hindi mo pwedeng lagyan ng gasolina. Sa tao man, ang Diyos ang may gawa Alam niya ang kapasidad mo. Ang totoo nga, minsan nagkaroon ka ng pera, di ba? Winaldas mo lang. Ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat na maging mayaman. Mas makabubuti sa'yo na natilin ng ganyan para ikaw ay kumilala sa Diyos. Kailan nangyari, sinisisi mo pa ang Diyos? Hindi dapat, mga kababayan. Alam nyo, yung kalagayan namin, mahirap. Naintindihan namin Ito yung pinakamabuti para sa amin Ito ang alam ng Diyos. Kasi pagka mayaman nga kami, baka hindi na kami kumikilala sa Diyos,
Mas mabuti na lang itong mahirap, may Diyos tayo. Kaysa mayaman na walang Diyos. Kaya, sa bagay, no, naintindihan natin, kapatid na Bong, na marahil hindi pa naintindihan ng marami natin mga kapwa-tao. Ang sabi ng Panginoon na ating binasa kanina, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Mahirap ka, dapat ka magpasalamat. Bakit? Mahirap, mahal ng Diyos yun. Opo. Di ba? Kahit mahirap ka, ang bahay mo, walang bakod, ikaw mo mahirap ka, sino mag-i-interest sa yung ikaw ay purisyuhin? Opo. Pag nanakawan, wala eh. Dahil mahirap ka nga eh. Ang hirap nga ng mayaman eh. Hindi makalakad na wala security eh. Kapatid na Bong. Laging nag-aantabay yung mga masamang tao naman. Opo. Hahangarin ang kayamanan ng hawak o taglay-taglay ng taong mayaman. Kaya mas maganda yung mahirap. At may Diyos. Sa buhay. Sa buhay, mahirap naman yung mahirap ka, wala ka pang Diyos, kawawa ka nga. Kaya kami nag-anyaya mga kababayan na makinig tayo ng mga aral ng Diyos sa Biblia para maunawaan natin ano po ba ang kalooban ng Diyos sa atin, bakit tayo mahirap, bakit ka naman mayaman. Ikaw mayaman, halimbawa, mayroong layon ang Diyos sa iyo, bakit ka nagkaroon ng yaman. Sundin lang po natin ang kalooban niya. Ang ating matatanggap, buhay na walang hanggan. Dapat lang alamin natin ano bang gusto ng Diyos sa atin. Saan ba tayo talaga papanig? Kay Satanas o sa Diyos? Diba? Sisihin mo ba ang Diyos o ano? Pasalamatan mo ang Diyos? Mag-aaral po tayo mga kababayan. Narito naman po ang ating kapatid na Soriano, nakahandang tumugon sa lahat ng pangangailangan sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Kaya nga, nandito po, Start Your Day the Christian Way, para na sa ganon, maumpisa natin ang araw na maibatay, maitama natin ayon sa banal na kasulatan. Kapatid na Bong. Opo. At kaya sanayin po natin ang ating puso, ang ating pamumuhay, ang ating mga paggawa sa salita at katwiran ng Diyos. Hindi sa buhay po na ito. Ipagpasalamat natin ano man yung mga bagay na ibinibigay sa atin. At sa mga bagay na ito, ginunita natin ang ating sarili sa ating mga paglakad, sa ating mga pagtupad. Opo. Kung tayo man nakakaalam ng salita at katwiran ng Diyos, sinusunod natin, magbubunga naman sa atin yan eh. Ng mabubuting mga bagay sa ating mga paggawa, maging sa ating kasambahay, sa pamilya, mga kasama. Kaya nga sinasabi sa isang talata ng awit 1:2 hanggang 3, ang sabi po rito, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. 3. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. May pagginhawa. Gunitain mo lang ang Diyos. Sa puso mo, sa iyong pamumuhay, dapat may Diyos ka sa buhay. Huwag kang tiwala sa sarili mo lang. Sa sarili mo lang kakayanan, ay babagsakan yan. Tandaan natin, gunitain natin, kung sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, naghahanap tayo ng katotohanan. Yung tunay na salita ng Diyos na nasa Biblia, hindi haka lamang ng isang tao na nagsalita na sa pansarili niya lamang. Hindi ganun dapat. Dapat hanapin natin yung tunay na makapagsasalita ng salita ng Diyos. At sa mga bagay na ito'y pag naunawaan natin, maraming bagay tayong naunawaan na hindi natin naunawaan sa tanang ating buhay, ipagpasalamat natin sa Diyos. At tandaan natin, sa lahat ng bagay ng ating paglakad, magbubunga yan. Gagantihan tayo ng Diyos. May paraan pala kapatid na Bong, no? Hindi naman talaga nagkukulang ang Diyos ng pagbibigay ng mga punto, mga paraan para tayo giginhawa. Isang paraan doon nakita ko kapatid na Bong, magpakaligaya ka sa Panginoon. Di ba? Opo. Pagpakaligaya ka sa Panginoon, gawin mong habit, ugali na ikaw ay masayang nakikinig ng salita ng Diyos.